Lumitaw ang unang babala sa Charles de Gaulle Airport sa Paris, ngunit halos walang nakapansin ito noong panahong iyon. Ang mga pahibatig ay nakatago sa mga footage, sa mga timestamp, sa mga nalilitong mukha ng mga kawani ng paliparan na walang ideya kung ano ang biglang nangyayari sa loob ng mga terminal. Sunod-sunod, dumarating ang malalaking grupo ng mga Pilipinong tagahanga sa mga gate, binaha ang arrivals hall ng Terminal 2 sa dami na hindi pa nakikita ng isang manlalaro ng tennis. May dala silang mga pambansang watawat ng Pilipinas, mga gawang kamay na banner at mga kapares na kamiseta na may EALA na nakaunat sa likuran. Nahirapan ng mga tauhan ng seguridad na kontrolin ang lumalaking bilang ng mga tao. Umabot ng malalim ang mga pila sa arrivals hall bago kumalat sa bangketa sa labas mismo ng paliparan. Ang mga kawani mula sa mga kalapit na terminal ay inilipat upang makatulong sa pamamahala ng sitwasyon, habang ang mga ordinaryong pasahero ay nakatayong nakatigil, sinusubukang maunawaan kung bakit ang kapaligiran ay biglang parang isang parada ng kampyonato kaysa sa isang normal na araw ng paglalakbay sa Paris. At ang pinaka hindi kapanipaniwalang bahagi, hindi pa nga lumalapag si Alexandra Eala. Naging host ang France ng FIFA World Cup. Naging host din ang France ng Olympic Games. Ngunit hindi pa nakaranas ang France ng ganito kalaking kilusan ng mga tagahangang Pilipino mula sa ibang bansa na nagtitipon sa paligid ng isang 20 taong gulang na manlalaro ng tennis na hindi pa nananalo ng titulo sa Grand Slam singles. Hindi ito isang pagdiriwang pagkatapos ng tagumpay. Ito ay paniniwala, purong pag-asa mula sa milyon-milyong Pilipino sa buong mundo na nakakaramdam ng paglapit ng kasaysayan sa bawat torneong kanyang nilaro. Mayo 2020 na ngayon at opisyal nang nirarango si Eala bilang World number 42 matapos maabot ang career high na number 29, ang pinakamataas na ranggo na nakamit ng sinumang Pilipina sa kasaysayan ng WTA. 8 araw pa lamang ang nakalipas, itinulak niya ng husto si World number 2 Elena Rybakina sa Italian Open sa Rome, na muling nagpapatunay na kabilang siya sa mga piling manlalaro ng esport. Sa linggong ito, patuloy pa rin siyang nagpupursige sa Strasbourg, nakikipaglaban para sa bawat posibleng clay court minuto bago magsimula si Roland Garros. Ngunit habang nagsasanay siya, sinakop na ng kanyang mga taga-suporta ang Paris. Nasaksihan ng Melbourne ang pagsisikip ng trapiko sa labas ng kanyang court bago sumikat ang araw. Nasaksihan sa Abu Dhabi ang mga manggagawang umaalis sa buong shift para lang mapanood ang kanyang mga laban. Ang Roma ay naging alon ng mga bandila ng Pilipinas habang pinupuno ng mga diplomat at tagahanga ang mga stand. Maging si Coco Gauff ay umamin na ang paghahanda sa pagharap kay Eala ay nangangahulugan ng paghahanda sa isip para sa enerhiya ng kanyang mga manonood bago pa man malaro ang unang punto. Ang pag-angat ni Alexandra Eala ay hindi na lamang isang kwento ng tennis. Ito ay naging isang kilusan na ginadala ng milyon-milyong masugid na taga-suporta na sumusunod sa kanya sa buong mundo. Para tunay na maunawaan kung bakit nangyari ang mga eksenang iyon sa paliparan, kailangan mong bumalik sa mas malayo pa sa Paris. Kailangan mong bumalik sa Pilipinas, sa mga basad na tennis court, sa mga sirang lambat, at sa mga hindi natapos na bakod kung saan unang natutunan ni Eala ang laro. Nakatayo sa harap ng mga internasyonal na reporter sa Roland Garros noong nakaraang taon, inamin ni Eala na karamihan sa mga tao sa silid na iyon ay hindi kailanman lubos na mauunawaan ang pagkakaiba sa pagitan ng kanyang pinanggalingan at kung saan siya nakatayo. Itinayo niya ang kanyang laro sa mga korte, natatanding magsanay ang maraming profesional sa Europa. Natuto siya ng disiplina sa mahihirap na kondisyon bago pa man makilala ng mundo ang kanyang pangalan. Sa edad na 13 taong gulang pa lamang, gumawa ang kanyang pamilya ng desisyon na magpapabago sa tennis ng Pilipinas magpakailanman. Ipinadala nila siya sa buong mundo patungong Mallorca, Spain upang magsanay sa Rafa Nadal Academy. Ang akademya ay hindi lamang tungkol sa pag-unlad ng tennis. Ito ay itinayo sa paligid ng isang pilosopiyang pinaniniwalaan ni Rafael Nadal sa buong karera niya, na ang pagdurusa ay hindi isang bagay na iniiwasan ng mga kampeon, kundi isang bagay na natututunan nilang matutunan. Bawat brutal na pansasanay, bawat nakakapagod na sesyon, bawat pagtakbo sa madaling araw sa pulang luwad ay taglay ang mentalidad na yon,
at hinigop ni Alexandra Ayala ang bawat bahagi nito. Na umalis siya sa akademya noong 2023, nakagawa na siya ng kasaysayan sa pamamagitan ng pagtapanalo sa titulong 2022 US Open Girls Singles at naging unang Filipina Grand Slam Junior Champion na nakita ng esport na ito. Umalis siya sa Spain na may dalang higit pa sa isang tropeo. Umalis siya ng may disiplina, paniniwala, at walang humpay na etika sa trabaho na malapit ng matuklasan ng WTA Tour para sa sarili nito. Dumating ang tunay na tagumpay noong Marso 2025 sa Miami Open. Pumasok si Ayala bilang isang wildcard, nasa ika-140 pwesto lamang sa mundo, at halos walang umasa na makakaligtas siya sa mga unang round. Sa halip, unti-unti niyang ginulat ang mundo ng tennis. Una ay ang nakamamanghang panalo laban kay Jelena Ostapenko. Pagkatapos ay tinalo niya ang kasalukuyang Australian Open champion na si Madison Keys sa round of 16. Ngunit ang sandaling nagpabago ng lahat ay dumating sa quarterfinals laban kay world number 1 Iga Swiatek, isa ng maraming beses na Grand Slam champion na itinuturing na halos hindi mahahawakan sa pinakamalalaking yugto. Walang takot na nakatayo si Ayala sa baseline, tumatangging matakot sa mga ranggo, tropeo o reputasyon. Nang lumayo ang huling backhand ni Swiatek at natapos ang laban, hindi bumagsak si Ayala sa court o sumigaw sa pagdiriwang. Nakatayo lang siya roon, nanlalaki ang mga mata, tahimik na ninanamnam ang sandaling iyon na parang naisip na niya ito ng libu-libong beses. Hindi ito mukhang pagkabigla, kundi parang tadhana na sa wakas ay darating. Bagamat nauwi sa semifinals ang kanyang pangtakbo laban kay Jessica Pegula, wala nang pag-asa ang Pilipinas. Mayroon itong tunay na world-class na bituin sa tennis. At mula sa sandaling iyon, nagsimulang kumilos ang hukbong katihan ng Pilipinas para suportahan siya. Pansapit ng Hunyo 2020, narating niya ang kanyang unang WTA Tour Final sa Eastbourne. Pansapit ng Agosto, nasungkit niya ang kanyang unang WTA 125 title sa Guadalajara, Mexico, na nagpapatunay na ang Miami ay hindi swerte, hindi hype, at hindi isang himala sa isang torneo lamang. Pagkatapos sa 2025 US Open, siya ang naging unang Pilipinong manlalaro sa Open era na nanalo sa isang Grand Slam singles main draw match, kung saan tinalo niya ang world number 14 na si Clara Tozon. Pinuno ng mga Pilipinong taga-suporta ang mga bahagi ng mga stand ng mga watawat, sigawan at walang tigil na enerhiya. Napakatindi ng inay kaya't inamin ng mga miyembro ng kuponan ni Tozon na partikular nilang inihanda ang kapaligiran ng mga manonood bago pa man magsimula ang laban. Sa wakas, nakaroon na ang Pilipinas ng isang manlalaro ng tennis na may kakayahang makipagkumpetensya at manalo sa pinakamalalaking entablado ng e-sport. Pagkatapos ay dumating ang Nobyembre 19, 2025, isang petsang karapat-dapat sa sarili nitong kabanata sa kasaysayan ng tennis. Eksaktong isang taon matapos maglaro si Rafael Nadal sa huling profesional na laban sa kanyang maalamat na 23 taong karera, ang 22 beses na Grand Slam champion ay bumalik sa isang tennis court sa unang pagkakataon mula nang magretiro. Maaari sanang mag-ensayo si Nadal kasama ang sinuman sa mundo. Sa halip, sa kanyang akademya sa Mallorca, pinili niya si Alexandra Ayala. Sa loob ng 45 minuto, ang dalawang kaliwete ay magkatabing nansanay sa clay, nagpalitan ng mabibigat na baseline rallies at mabilis na tumakbo sa matinding drills. Pagkatapos, ibinahagi ni Nadal sa publiko ang mga kuha mula sa sesyon. Isinulat na parang, hindi ka panipaniwalang makabalik sa court, idinagdag na, napakagandang pansasanay kasama si Ayala, at nagbiro na, sa susunod na pagkakataon ay kakailangan ninyang bumalik ng mas malakas. Natigilan ang mundo ng tennis sa pagbabasa ng mga salitang iyon, isa sa mga pinakamahuhusay na manlalaro sa kasaysayan na hayagang nagmumungkahi na kailangan niyang itaas ang kanyang antas upang makasabay sa isang 20 taong gulang na Pilipina mula sa Quezon City. Pagkalipas ng ilang buwan, sa isang panayang kay Andy Roddick, tinanong si Ayala kung ano talagang pakiramdam na kasama si Nadal. Agad na dumating ang kanyang sagot. Inamin niya na sa tuwing kasama niya si Rafael Nadal, wala pa rin siyang masabi na hindi kailanman nagiging normal ang pagtayo sa tabi ng isang taong nakamit ang lahat ng kanyang nakamit at ang pagiging malapit sa kanya ay nag-iiwan pa rin sa kanya na naghahanap ng mga salita sa bawat pagkakataon.
Ang batang manlalaro na si Nadal mismo ay tila walang masabi habang pinapanood ang parehong batang manlalaro na hindi pa rin makapansalita na nakatayo sa tabi niya. Dalawang kaliwete sa isang clay court sa Mallorca na pinag-ugnay ng isang filosofiya na binuo sa disiplina, pagdurusa at walang humpay na pagtatrabaho, ito ay naging isa sa mga bihirang sandali ng tennis na parang mas malaki kaysa sa mga ranggo o tropeo. Dumating ang 2026 at lumaki ang bilang ng mga Pilipinong hukbo sa mga antas na hindi inaasahan ni Numan. Sa Auckland, sumugod si Eala sa semifinals at opisyal na nakapasok sa WTA Top 50 sa unang pagkakataon, ang unang Pilipina na nakarating sa antas na iyon. Pagkatapos sa Australian Open sa Melbourne, nakatakda siyang harapin si Alicia Parks sa Court 6, isa sa mas maliliit na korte sa labas. Inaasahan ng mga tagapag-ayos ng paligsahan ang isang normal na madla sa unang bahagi ng round. Sa halip, nagsimulang dumating ang mga Pilipinong tagahanga bago pa man magbukas ang mga gate. Naging napakarami ang pila kaya't nagdulot ito ng pansisikip ng trapiko sa paligid mismo ng tennis complex. Talaunan ay inamin ni Amanda Anisimova na nanatili siya upang manood dahil ang papaligiran ay parang kakaiba sa anumang naranasan niya sa isang paligsahan sa tennis. Natalo si Eala sa laban, ngunit ang reaksyon ng mga tao ay parang nasaksihan nila ang tagumpay sa kampyonato. Ang standing ovation pagkatapos ng huling puntos ay mas matagal kaysa sa maraming pagdiriwang ng titulo na nakita sa mismong paligsahan. Sa kabila ng swing ng gitnang silangan sa Abu Dhabi, Doha at Dubai, paulit-ulit ang ganitong takbo. Inilarawan ng maraming manlalaro ang inay sa mga laban ni Eala na parang mas malapit sila sa isang madaming manonood ng football kaysa sa isang tradisyonal na manonood ng tennis. Sa Dubai, naihatid niya ang pinakamalaking panalo ng kanyang season. Tinalo si world number 8 Jasmine Paolini, 6-1, 7-6. Iniulat na inamin ng mga opisyal sa Dubai Tennis Championships na hindi pa sila nakaranas ng anumang katulad nito sa 3 dekadang kasaysayan ng torneo. Bago harapin si Eala sa quarterfinals, tinanong si Coco Gauff kung paano niya planong haharapin ang kapaligiran. Tapat na sumagot si Gauff. Ang enerhiya sa paligid ni Eala ay kakaiba, kaya kinailangan niyang maghanda para dito ng iba kaysa sa isang normal na laban. Habang kinikilala na ang ganitong uri ng madamdaming suporta ay sa huli ay mahusay para sa tennis. Pagkatapos ay dumating ang hamon sa clay court ng European swing. Ang laro ni Eala ay palagi mukhang natural na angkop para sa mga hard court. Isang mabigat na left-handed serve, agresibong baseline positioning, at mga eksplosibong topspin ground stroke. Pinapabagal ng clay ang mga puntos, ginaganting palaan ang pasensya laban sa agresyon, at pinipilit ang mga manlalaro na bumuo ng mga rally na may walang humpay na disiplina. Ang mga unang resulta ay sumasalamin sa paghihirap na iyon. Pagkatalo kay Jelena Ostapenko sa Linz, isang maagang pag-alis sa Stuttgart, at isang pagkatalo kay Elise Mertens sa Madrid. Ngunit may nagsimulang magbago sa Rome. Natalo niya si Magdalena Frech sa unang round, pagkatapos ay tinalo si Wang Xinyu, 6-4, 6-3, ang parehong manlalaro na tumalo sa kanya kanina sa Auckland semifinals. Nakarating siya sa ikatlong round ng Italian Open sa unang pagkakataon, bago natalo kay world number 2 Elena Rybakina sa isang laban na tila mas mapagkumpitensya kaysa sa iminungkahi ng huling iskor. Sa pakikipag-usap sa Tennis Channel pagkatapos, sinabi ni Eala na sa wakas ay nagsisimula na siyang makahanap ng tamang posisyon sa clay court. Napakiramdam niya ay mas malakas ang kanyang pisikal na kakayahan, mas matalas ang kanyang pag-iisip, at mas kumpleto bilang isang manlalaro kumpara sa kung nasaan siya noong 1 taon lamang. Ang kahandaan patuloy na magpursigi kahit 1 linggo bago ang pinakamalaking clay tournament sa mundo ay nagsasabi sa iyo ng lahat tungkol sa kultura at pilosopiyang kanyang natutunan sa ilalim ni Rafael Nadal sa Mallorca. Sa Strasbourg, orihinal siyang nailagay sa qualifying draw kahit na isa na siyang top 40 player. Karamihan sa mga manlalarong nasa ranking position niya ay sanay nagpapahinga bago ang isang Grand Slam. Sa halip, tinanggap ni Eala ang mga karagdagang clay court matches. Nang umatras si Hailey Baptiste na direktang naglipat kay Eala sa main draw, isang kamanghamanghang landas ang nabuksan. Mga potensyal na laban-laban kina Emma Raducanu, Katerina Siniakova at Marie Buskova
bago ang mga huling round. Noong nakaraang taon sa Roland Garros 2025, dumating si Eala bilang isang makasaysayang debutant, ang unang babaeng Pilipino sa Open era na lumaban sa isang Grand Slam main draw. Natalo siya sa unang round kay Emiliana Arango. Ngayong taon, babalik siya bilang isang ganap na nagbagong manlalaro, isang top 40 na kakumpetensya, isang nagwagi sa Grand Slam main draw, isang may hawak ng titulo sa WTA, at ang may pinakamataas na ranggo sa kanyang karera na World Number 29. Kabilang sa mga makakaharap niyang manlalaro, sina Alina Sabalenka, ang defending champion na si Coco Gauff, Iga Swiatek at Elena Rybakina. Ang Roland Garros ay nakatanggap na ng napakaraming tagahanga noon, mga bandila ng Amerika noong panahon ni Serena Williams, pula at puti ng Switzerland para kay Roger Federer, buong seksyon ng Court Philippe Chatrier na nababalutan ng mga pambansang kulay. Ngunit hindi pa ito nakaranas ng isang kilusang Pilipinong diaspora na ganito ka-koordinado, ganito ka-emosyonal at ganito katindi na sumusuporta sa isang manlalaro na lumaki sa mga sirang pampublikong korte sa Lungsod Quezon bago nakipaglaban upang makapasok sa top 30 sa mundo. Ang mga tadahangan dumagsa sa Charles de Gaulle Airport ay hindi lamang naglalakbay para sa isang palingsahan sa tennis. Naglalakbay sila para sa isang bagay na kanilang pinaniniwalaan. Isang 20 taong gulang mula sa Quezon City na nagsanay sa mga basag na korte na tutong makabisado ang pagdurusa sa Mallorca at nayon ay nasa bingit ng isang makasaysayang bagay. Minsan sinabi ni Eala na ang pagiging malapit kay Nadal ay nag-iiwan pa rin sa kanya na naghahanap ng mga salita sa bawat oras. Ngunit marahil sa lalong madaling panahon, hindi si Eala ang maiiwang walang masabi. Marahil ay ang buong mundo. Ang hukbong Pilipino ay nasa Paris na. Roland Garros 2026 ay nagsisimula na ngayon.